Bakit ho tayo namumuhay pa rin sa kahirapan? Bakit ho napakaraming tao pa rin, kahit dito lang sa patio, ang nanlilimos? May mga taong namamatay sa gutom, pero proud tayo, Katolikong bansa. At magandang mapaliwanagan tayo ni Monsignor Sabino Benco, na ang sabi ni Monsignor Benco, we are highly sacramentalized, but not yet really evangelized. Alam po ninyo, noong pista ng Nazareno, kasi po ang aking isinusulat na dissertation ay on popular piety. Humingi po ako ng special ID sa Quiapo upang makapanhik dun sa Quirino Grandstand. At nakapanik naman ho ako, katapat ko pa nga si Erap eh. Magsisimula pa lang ang misa, takbuhan na ng takbuhan yung mga mamamasan sa harap ng Quirino Grandstand, sa harap ng stage. Maraming pulis, hindi sila makaakyat. Pagkatapos ng homily, biglang nakaakyat na overpower na ng mga mamamasan yung mga pulis. So nagkaroon ng plan B. Yung mga tunay na mamamasan na nasa taas ng bleachers nagbabaan. Noong ama namin, kalahati ng stage sakop na ng mga mamamasan. Nung kordero, katabi na ng mamamasan si Cardinal Tagle. Kaya nagdesisyon si Cardinal na ituloy ang misa sa dugout, sa likod ng Quirino Grandstand. Hindi ho na media yan. Bakit? Kasi hindi rin naman alam ng media ang kahalagahan ng misa. Ang sabi lang nila, pagkatapos ng misa, nagprosesyon. Pero yung detalye na nangyari, ako po'y nasaksihan ko. Na kapag tinaas ng kardinal yung osya, yung mga mamamasa nakatingin sa Nazareno. Tanong, mahuhusgahan ba natin sila? Sa tingin ko, hindi eh. Panatiko ba sila? Sa personal ko pong opinion, sa tingin ko, hindi eh. Balikan natin yung sinabi ni Monsignor Sabino Benco. Because I think they are not yet that evangelized. Kaya kakaunti na lang kaming nangumunyon doon sa likod. Tinuloy naman ang misa, kailan tapusin? Pero marami ang hindi nakapagkomunyon. Kasi nga itinago na yung libo-libo at milyon na consecrated hosts. Kasi nga wala na eh. Out of control. Pero hindi ho natin masisisi. Babalikan natin yung statement, highly sacramentalized, but not yet really evangelized. Gets niyo ho ba? Yes. Naantok na yata kayo. Hindi pa? Okay. Pang-apat na implication at tugon sa dokumento. May binanggit po yung dokumento, reading the signs of the times. Bakit? Because of secularization and the need for renewed evangelization. Tandaan po natin, bago pa man nagdeklara si Pope Benedict ng Year of Faith, on the theme, New Evangelization last year, binabanggit na po ito ng simbahan noong pang 1988 sa dokumento na para sa ating mga laiko, Christi Fidelis Laici, that against secularization is for us to have a renewed evangelization. Tingnan nyo dyan. Modernism. Mga makabagong teknolohiya, makabagong pamamaraan na ipinipresenta sa mundo. At meron daw 3 Diyos, yung modernism na yan. Ano yung 3 Diyos na yan? Una, relativism. Ano yung relativism? Lahat ay depende na lamang. Pag lahat ay depende, walang absolute truth. Bibigyan ko ng halimbawa. Sa Pilipinas, bawal ang pag-aasawa ng lalaki sa lalaki, babae sa babae. Pero pagdating sa New York, pwede. Iyon. Isang turo iyon ng relativism. Anong sabihin nun? Huwag mo kaming pakialaman. Pwede sa amin to, kaya huwag kang makialam.
Hindi pwede sa amin to, kaya wag kang makialam. So lahat na lang puro depende. Nakakatakot yon. Kasi kung ang lahat ng bagay ay relative, depende, no absolute truth. Hindi na natin titingnan na meron palang universal truth, na meron palang pangkalahatan na katotohanan na dapat nating maintindihan. Yun ho ang relativism. Pangalawa, yung salitang secularism. Ano yung secularism? Yung tao na masyadong gahaman sa materialismong bagay. Kapatid ng materialism ay commensurism. Ano yon? Maraming bagay, bili ako ng bili. Tanong ko nga sa inyo ilang sapatos meron ka sa bahay? At yung bang sapatos na yon, kailan ang huli mong suot sa sapatos na yon? O baka display lamang? Na napakaraming walang sapatos. Ayun, consumerism yun. At materialism. Ilang damit meron ka na hindi mo maibigay sa iba, pero hindi mo naman sinusuot. Display lang. Yung para lang masabi mong, meron ako nito. Yun, produkto yan ng secularism. At pangatlo, individualism. Alam na natin yan. Pagiging makasarili. Maganda, may kabataan pero ipakalat nyo to sa buong diocese, yung mga nagsayaw. Saka mag-vitamin C kayo para masaya yung sayaw natin. No? Pero iniintindi ko naman kasi yung iba hindi talaga makasayaw ng kaya ang sayaw nila, marahan din. No? Ano ang issue ng kabataan ngayon sa individualism? Selfie. Yung Di ba noon, pag kukuha ng camera, ikaw ang kukuha. Grupo kayo, ngayon hindi na. O, wala kang pakialam, ako kukuha sa sarili ko. Yan, selfie. Yan. Selfie. Ako, pakabig ng pakabig. Yan, individualism. Yan ay mga Diyos ng modernism. Na ang lola, secularization. At ang hamon ng dokumento, magkaroon ng renewed evangelization. Ano yung renewed evangelization? Mamuhay ng simple. Mamuhay ayon sa iniuutos ng Ebanghelyo. At ang utos ng Ebanghelyo, naturo ni Jesus, lahat yon salungat sa tatlong Diyos-Diyosa na yan, na umiiral sa ating mundo hanggang ngayon. 1988 na dokumento, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin. Kaya babalik tayo sa unang implication. Now na! Tumubo na! Sa dokumento ng Christi Fidelis Laici. Panglima, the Church as Mystery. Doon po sa kabuuan ng dokumento, kung babasahin lahat, meron pong mga biblical images na isinulat si Blessed John Paul II. Itong mga images na ito ay patungkol sa pagiging isang simbahan. Ano yung una? People of God. Number 2, Body of Christ. Number 3, Temple of the Holy Spirit. Hindi ho dapat pagbalik-balik na rin yan. Hindi dapat mauna yung Temple of the Holy Spirit. Hindi dapat mauna yung Body of Christ. Meron hong rason bakit dapat sunod-sunod. People of God, Father, God. Body of Christ, Son. Ayun. Boom. Temple of the Holy Spirit, Holy Spirit. Father, Son, Holy Spirit. Because the Trinity is a symbol of communion. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo ay simbolo ng pagkakaisa. Alam ng Ama ang kanyang gawain. Hindi niya pakikialaman ang gawain ng Anak, at ang Anak alam niya kung kailan ipadadala ang Espiritu Santo. Walang kompetisyon sa tatlo. Maliwanag ang relationship
ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. At yon ang simbahan. Yon ang mukha ng tatlong biblical images na ito. Ano ang hamon sa number 5? Ama, Anak, at Espiritu Santo. The Trinity as the symbol of communion. Una, kinigo kayo ha. Baka may tatamaan na naman dito. Loyalty to the institution and not to the person. Loyalty to the church and not to the parish priest. Love ko si Father. Nung nalipat na si Father at may pumalit, sa 2015, no, merong general reshuffling. At ayaw niya dun sa pare na nalipat sa parokya niya, I hate Father. Ang paglilingkod ay hindi sa pare. Ang paglilingkod ay sa simbahan. Amen? Ay nako, lakasan nyo. Amen? Kasi kung ang paglilingkod ay sa pare, alam niyo yan? Hindi stable. Kasi ang pare ay tao din tulad natin. Hindi mangangahas magsalita. Pangalawang implication, meron tong connection. The second challenge of the fifth implication and response to the document communion, the people of God, body of Christ, and temple of the Holy Spirit, is the issue of relationship. Ito yung nabahagi ko na rin kay Bishop Sabi ko, Bishop, baka naman po sa 2015, pagka nag-reshuffle ng mga pare sa bawat parokya, parang walang pagkakaiba sa mundo ng politika. Di ba po, pagka may bagong halal na mayor, barangay captain, lahat ng ginawang programa nung kanyang pinalitan, ayan na. Binabago niyang lahat. Sa inyo pong karanasan, meron hubang ganon? Kasi hodang anong programa yan, ako na ngayon ang parish priest. Sumunod lang kayo sa akin. Maganda yung binanggit kanina ni Sister Nene, yung introduction. Actually, that is coming from Pope Benedict. Sabi ni Pope Benedict, the definition of lay is not just simply baptized Christian, but lay means a collaborators of the church. Ang laiko ay hindi lamang simpleng tagasunod ng simbahan, kung hindi ang laiko ay kabahagi sa pagdesisyon ng simbahan. Kung tutuusin, tayo dapat ang nagdidikta sa simbahan at yan ang muka ni Pope Francis ngayon. Alam nyo, sa Roma, meron pong tinatawag na opisina ang Santo Papa na almoner. Alam nyo almoner? Yun ho yung opisina niya na nagbibigay ng tulong sa mga beggars, sa mga nanlilimos. Ang tradisyon, yung mga nanlilimos ang pumupunta dun sa opisina upang humingi araw-araw, nakapila. Alam nyo, sabi ni Pope Francis dun sa kanyang almoner, sarado mo na yung opisina mo. Hindi ba dapat ikaw ang pumupunta sa mahirap, hindi mahirap ang pupunta sa simbahan? Gets nyo? Kaya sarado na yung opisina na yon. Yung monsignor na nakasign doon, siya ngayon ang araw-araw na pumupunta. Ito, bigay yan ng simbahan sa inyo. Bakit? Kasi nabasa ni Pope Francis ang dikta ng simbahan. Maraming naghihirap, ba't pahihirapan mo ang mahirap na lumapit sa simbahan? Di ang simbahan ang lumapit sa kanila. After all,
sila rin naman ay simbahan. Tayong lahat ay simbahan. Amen? Relationship. Ano ang pagkakaiba ng politician sa parish priest? Kamusta na ang relasyon ng pare sa laiko, ng pare sa kapwa pare, obispo sa pare, laiko sa laiko? If we're speaking about communion, tandaan natin, walang kompetisyon sa Ama, Anak, at Espiritu Santo. At ang hamon, ganun din sa atin. Okay pa po ba? Okay. Meron pa akong 15 minutes. Number 6, pastoral implication and response. This synod, yung produkto na paliwanag ni Bishop, yung produkto ng synod noong 1987 ay yung dokumentong Christi Fidelis Laici noong 1988. Na itong synod na ito na tinawag niya noong 1987 upang pag-usapan ang laiko, buhay laiko, ay ang pakikibahagi natin sa misyon ni Jesus bilang pare, propeta, at hari. By virtue of our baptism, confirmation, and Holy Eucharist. Nabanggit ko na, binyag. Kasi sa binyag, tayo ay nagiging anak ng Diyos, tayo ay nagiging bahagi ng simbahan ni Kristo, at kailangan makibahagi sa misyon ng simbahan. Ano ang kumpil? Nagiging saksi na anak ng Diyos. Kasi merong anak lang ng Diyos, pero hindi saksi, hindi witness sa pagiging anak ng Diyos. Yun ang kumpil. Kasi sa kumpil, tinanggap natin ang Espiritu Santo na magbibigay sa atin ang lakas ng loob na maging saksi sa iba at sa kapwa. At pangatlo, upang masustain yung pagiging anak ng Diyos, yung pagiging miyembro ng katawan ni Kristo, at pakikibahagi sa misyon ng simbahan, at pagiging saksi sa sakramento ng kumpil, ay ang pagdiriwang ng banal na misa. Kaya nga itong tatlong ito, ang basihan ng ating pakikibahagi sa pagkapari, propeta, at pagkahari ni Kristo. Himayin natin unti-unti. Una, pagkahari. Ano ba ang hari? Naglilingkod. Si Jesus, naglingkod. Sabi ni Jesus, I came not to be served, but to serve. Hamon sa atin, maglingkod sa kapwa. Higit lalo sa nangangailangan. Pangalawa, pagkapropeta. Alam niyo yung salitang propeta ay galing sa dalawang Griego na salitang pro-petes. Pro-loyal. Petes, speaker. Loyal, speaker. So, ang propeta, hindi manghuhula. Ibang manghuhula sa propeta. Ang manghuhula, may ibang Diyos. Ang propeta, iisa lamang ang Diyos. Bakit? Kasi ang sinasabi ng propeta ay ang sinasabi at mensahe ng Diyos. Ang manghuhula, may ibang Diyos. Bakit? Kasi may binabago sa buhay mo. Nanghula ka. Bukas magsuot ka ng color green. Kasi swerte ka. Ba magaling pa siya sa Diyos. Nahulaan niya na swerte siya bukas. Nakuha niyo ako? At ang pagiging propeta ay maibahagi sa kapwa ang mensahe ng Diyos. Alam na natin yon. Ang turo ng simbahan, ang pagbabasa ng Biblia, ang gagabay sa atin kung ano ang maibabahagi natin sa iba. Hamon ko nga ito sa mga parokya. Merong bang faith sharing sa parokya? At yung faith sharing, hindi na uuwi sa chismis sharing. Hindi lang puro meeting. Ay magandang mag-isip din ho kayo. Halimbawa, nag-meeting ang greeters and collectors.
Naka-25 attend ka na ng meeting mula ng pagiging member mo ng greeters and collectors. At dun sa 25 meeting mo, ang laging agenda, assignment. Yun lang. Walang Bible reading, walang faith sharing, puro assignment, nag-aaway pa doon. Lalo na pag nalaman may misa si Bishop sa oras na yon. Ako yan, ako yan. O, tatawagan pa yung kumaring presidente. Kumari, ako naman dyan. Para mapalapit naman ako. Para picture kami. Ang pagiging propeta ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, higit lalo sa buhay pamilya. Babalikan natin yung tukso na ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay hindi lamang sa loob ng simbahan, hindi lamang sa patsyo ng simbahan, hindi lamang sa loob ng meeting ng organisasyon, higit lalo sa buhay pamilya, lalo na sa larangan ng pagtatrabaho. Dahil yon ang mundo nating mga laiko. Proud ka bang AP kapag kausap mo yung kapitbahay mo? O baka proud ka lang na AP kapag ikaw ay nasa loob ng simbahan? Proud ka bang lektor kapag ikaw ay nasa trabaho? Or proud ka lang lektor pag ikaw ay magse-serve sa simbahan?